Sa bawat artistikong pagpukpok ng mga kamay, inilililok ang mga imahen na siyang nagsisilbing alaala ng mga signipikong bagay at memorabilya. Manlililok, iyan ang tawag sa mga artistikong lumililok ng mga bagay tulad ng mga kahoy. Ngunit saan nga ba ito nagmula at nagsimula? Tara at samahan nyo kung tuklasin ang galing ng mga manlililok sa lalawigan ng Laguna. Ako si Princess Castro at ito ang Lenten Special Coverage na handog ng One Media Network. Ang paglililok ang siyang pinakamatandang uri ng sining sa sangkatauhan kung saan bago pa man masakop ng mga Espanyol ang Pilipinas, nagsimula ng mag-ukit ang mga taga Paite, Laguna ng anumang anyo na sumasagisag sa kasaganaan at kasiyahan. Bukod dito ay umuukit din sila ng mga figura tulad ng araw, buwan at bituin na itinuturing na ilan sa kanilang mga Diyos. Kabilang din sa kanilang mga inilililok ay ang mga mahalagang bagay tulad ng bangka, araro, palaso at sibat na kanilang pinakikinabangan sa pang-araw-araw na gawain. Habang sumisimbolo naman sa katayuan ng tribo o pagdiriwang ng mga espesyal na okasyon ang mga ornamental pattern na kanilang inuukit. Sa aming pagtungo sa binansagang carving capital of the Philippines, ang Paite, Laguna, ay kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa lugar. Mangilan-ngilan na lamang ang makikitang nag-uukit at naglililok. Ilan sa mga tindahan at gawaan ay napalitan na ng ibang mga establishmento, ngunit gayunpaman, ilan pa rin sa kanila ang matatag na nagpapatuloy ng sining na ito, maging ang iba ay nasa ibang parte na ng lalawigan. Po si Cecil Cadapan, ang aming pong hanap buhay na paglililok ay nagumpisa pa po sa aking lolo at naipamana na rin po sa aking tatay. Yun na rin po ang ibinuhay sa akin ng aking magulang. Ang tatay ko nag-uukit sa amin ng mga santo, customized design, kahit po na anong personalized na items basta po gawa sa kahoy. Nag-try na rin po kami sa mga clay, gumagawa rin po kami ngayon. At ako rin po yung nag-quality control ng mga items po ng mga product namin. Kasi hindi rin naman siya pwede basta na lang iasa kung halimbawa order siya ng client namin. Kailangan quality rin siya, hindi lang dahil sa tumitingin tayo sa presyo. No po, dapat nasusuklian natin sila ng magandang kalidad ng ating produkto. Isa si Cecil sa mga taga Paite na piniling ipagpatuloy ang larangan ng paglililok sa kabila ng paninirahan sa Santa Cruz, Laguna. Para sa akin kasi kaloob na ng Diyos yan eh. Binigay na ng Diyos yan kasi maghahanap ako ng ibang trabaho. Gusto ko ng iba, ayoko na sana ng ganito. Pero lagi niya ako binabalik dito na bibigyan niya ako ng maraming client. Katulad niya minsan, nag-unwind ako sa malayo, sa Manila ako. Nag-iisip ako na iba na lang kaya ako ng linya. Mag-apply na lang ako ng trabaho. Kasi akala kasi nung iba, ang dali-dali lang di ba? Yung makipag-deal ka, tapos okay na, ganyan. Tapos kung kailan na ako ng trabaho, saka naman sa akin maraming tatawag na magpapagawa po ako ng ganito, mga santo, mga ukit, ganyan. Parang feeling ko, tinatawag ako ni Lord na bumalik ka na, kasi hindi ka para dyan. Yung para ka sa para dito ka sa mga santo. Itong business na to, hindi natin pwedeng bitawan, sabi ko, kasi galing na to sa mga ninuno natin eh. Sabi ko ngayon, kung halimbawa may iba kayong gusto, ibang gustong gawin sa buhay ninyo, wag niyo pa rin itong bitawan, ipagpatuloy niyo pa rin. Kasi pwede naman ito isabay eh, kasi totoo lang. Ngayon kahit itong business ko, nakakapag-sideline pa rin ako, nagpapa-order pa rin ako ng mga pagkain, nag-aaral pa rin ako. Tinutuloy ko pa rin siya. Kumbaga hindi naman sagabal yan eh, kung anong gusto mong gawin pa sa buhay mo. Marami pang pagkakataon para doon sa iba't iba nating mga gustong tahakin sa buhay. Panganay sa 5 magkakapatid, tanging 2 na lamang sa kanilang 5 ang nagpatuloy sa larangang ito. Bagamat lahat sila ay marunong mag-ukit at maglilok,
mas pinili nilang sundan ang iba nilang pangarap sa buhay. Gayunpaman, ang bunso nilang kapatid ang siyang katuwang ni Cecil at ng kanilang ama sa pagtataguyod sa kanilang negosyo. Bukod sa paglililok ay isa ring criminology student si Cecil, na kasalukuyang nasa 2nd taon na sa kolehiyo at balak ituloy ang abogasya para sa pangarap nitong maging abogado. Sa aming naging panayam kay Cecil ay binahagi rin niya ang kaniyang pagkahilig sa paglikha ng mga natatanging bagay. Kasali ako sa ROTC officer, bali 3rd class, 2nd lieutenant kasi ako. Ngayon, dahil ito naman yung trabaho namin, ito yung business ko, gusto ko syempre yung rifle ko, naiiba, di ba? Naiiba ko. Kaya, ganito yung design ko. Ito yun yung inspiration ko. Bali kami rin nagsusupply ng rifle sa school eh. Dahil sa unique style and thinking ni Cecil, syempre tampok din sa kaniyang sariling bahay ang kaniyang mga obra at disenyo. Ito, design ko to. Bakit ko ba to design? Kasi mahilig ako, obvious naman mahilig ako sa feng shui. Di ba? Ano kasi to sa Japanese to koi fish yan. Para nagbibigay ng swerte. Yin at yang yan eh. Tapos ito rin koi fish din. Ako na nagpinta niya, nag-assemble. Basta gusto ko kasi buong bahay ko customize kahit ito nga, dragon din. Kayo rin po ba nag-ano? Oh, basta lahat ng detalye dito sa bahay, ako lahat na nagde-design yan. Tapos katulong ko yung tatay ko para sa pag-uukit. Maliban kay Cecil, ay nakapanayam din namin ng ama nito na siya ring alagad ng sining na ngayon ay naninirahan sa Nagcarlan, Laguna. Pangalan ko ay si Bernaldo Puhen, taga Paite. Ito pong aking karunungan na pag-uukit ay minana ko pa sa tatay ko kasi ito ang hanap buhay. Bagamat hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ang angking talento, husay at dedikasyon sa paglililok ang nagdala kay Tatay Bernaldo sa hanay ng mga bituin at ilang tanyag na personalidad sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala sa naging diskusyon ko kina Tatay Bernaldo at Cecil, ay naibahagi nila ang mga sumusunod na pamantayan at proseso sa larangan ng pag-uukit at paglililok. Dapat marunong ka mag-drawing. Yun. Kasi, tapos kailangan malawak ang imagination mo. Paano mo siya palalabasin na magmumukha yung totoong tao, magmumukhang buhay yan. Ano kasi yan eh, napaka-gifted talaga nito eh. Skill talaga itong talent na to. Kaya, nagtataka ko doon sa iba na pag natuto sila mag-ukit, iniiwan nila, pumupunta ng abroad, di ba? Dapat dito na lang natin yung pagyamanin eh. Yun ang ano dun eh, kailangan marunong kang mag-drawing, tapos malawak imagination mo. Tapos ano, mahaba ang pasensya mo. Kasi pag-iisipan mo yan eh. At tapos may pattern din naman, halimbawa ang muka, ay kailangan kapantay siya ng palad mo mula dito hanggang dito. Tapos kung ilang palad, para makabuo ka ng isang tayo. Yun ang ano no, tas ilang palad pa, di pa naman yun. Yun pong ano no, dapat alam mo yun kung ikaw ay nag-uukit. Samantala para naman sa paglililok ng mga santo o mga memorabilia na nagtataglay ng mukha, narito ang pahayag ni Tatay Bernaldo. Ano to eh, sagrado to eh. Talagang kailangan pag gagawa mo na ito, kung ano yung emotion ng santo, kung hirap man siya, gagayahin mo yan. Bukod sa kahoy ay pinag-aralan din ni Tatay Bernaldo ang paglililok at pag-uukit sa iba't ibang bagay tulad na lamang ng mga gulay at prutas, tsokolate, butter at yelo na siyang nagbukas ng maraming oportunidad sa karera ng kanyang buhay. Itong kahoy, siguro kasi dito ako nagsimula, ito talaga yung paborito ko. Kasi yung yelo, oo nga, malaking naging ano sa akin yan. Kung hindi sa pag-uukit na yelo, wala akong bahay. Hindi ako nakarating ng Amerika. Kaya lang, kung hindi naman dito sa kahoy, hindi man ako natutong mag-carve. At saka ang gusto ko sa kahoy, ito kaya itong paborito ko. Kasi hindi ito natutunaw eh. Kasi yung yelo, pag sinet up yan, mga 4-5 hours, mawawala na pag hindi mo pinicturan. Matutunaw yan. Kaya yung kahoy talagang ano talaga sa akin. Kasi kahit sa bahay ko, ano ba, mag-ukit ako ng kahoy,
mananatiling ano na andyan yan. Halimbawa, wag lang yan masusunog o ano. Ngunit sa pagnenegosyo, hindi maiiwasan ang ilang aberya at mga hamon tulad na lamang ng mga kliyente o mamimili na hindi pinapahalagahan ang pagsisikap ng mga negosyanteng tulad ni Cecil at Tatay Bernaldo, partikular na sa larangang ito ng sining. Sobrang pressure nakaka-stress ganyan. Kasi syempre ibibigay mo talaga diyan yung yung demand ng client mo kasi sobrang bigat no, ng mga pressure. Napaka-risky kasi talaga nitong trabaho namin. Pag hindi yan nagustuhan, hindi yan binabayaran. Tapos, pag hindi pa rin okay, malilibre na lang yan Pag ayaw pa rin nila. Ay, syempre, kailangan yung puso mo nasa trabaho mo. Buhat ng kakulangan sa impormasyon ukol sa pinagdadaan ng proseso ng mga manlililok, sadyang hindi maiiwasan ang mga ganitong pagkakataon. Lagi ko nang sinasabi sa mga client ko na halimbawa, nagpapakustomize ka, may ginagayahan tayo. Ngayon, hindi pwede na ang lumabas yan parang nakaprint o parang Xerox copy. Nagkakaroon pa rin yan ng mga pagkakaiba, pero halos nahahawig naman siya. Pero kung i-expect natin na halos carbon copy siya na hindi natin kaya sa handmade yun. Ngayon, ang nakakagawa lang ho noon, kung hindi handmade ay mga makina na, mga duplicator. Ngayon, kung detalyado, katulad ho ng mga ganito, hindi yun yan na nagagawa ng mga duplicator o na makina. Talagang tao ho yan, nagbabase sa aming imahinasyon. Sa kabila ng mga balakid at problemang naranasan ni Cecil, hindi ito naging hadlang upang tuluyan niyang talikuran ang paglililok. Nararamdaman ko talaga na parang ibinibigay sa akin yun ng Diyos na ito na yung mga katuparan sa iyong mga pangarap. Ako na bahala sa iyo. Kaya nga sabi ko lagi, God will provide. Sabi ko ganun. Hindi na ako para maghanap pa kung ano nandyan. Ibibigay naman niya ng Diyos sa atin Yun, hindi naman niya may pinababayaan. Lagi niya kami binibless. Bukod kay Cecil ay dumaan din sa matinding pagsubok si Tatay Bernaldo na siyang lalong nagpatibay sa kanyang pagmamahal sa sining na ito, partikular na ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Pag galing ko ng Amerika, siyempre nagbabahay ako. Yung pera ko, zero balance. Talagang Ngayon, nung ginawa ko yan, naisipan kong mag-day off muna na may lar, nabukit ako. Gumawa ako ng mga obra na iba. Wala pa ito. Wala pa yan. Open lang yan. Nakikita ko ng mga tao, nag-uukit ako galing mo pala mag-ukit. Kaya magkano yan? Eh di yun, sinabi ko. Hanggang sa yung mga anak ko, nag-aaral dito sa Plaridel. Yung mga teacher mo, sabihin nyo, baka gusto magpagawa. Hanggang sa dali mo to, inaalok. Pag uwi naman, pera na. Kasi kung marunong talaga ang Diyos. Tapos nung meron kami nakita dyan, na isang gawaan na nangangailangan pala ng magka-carb. Di, pinunta nung sabi, Ber, punta ka doon. Sabi nung gusto ko makilala. Yun, nakilala ako ngayon ng taga rito. Mula nung makilala ako noon, hindi na ako nawalan ng trabaho hanggang ngayon. Pag talagang tumatawag ka sa kanya, papakinggan ka talaga. Dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan ni Tatay Bernaldo, ang Panginoong Diyos ang naging sandigan niya sa lahat ng pagkakataon. Hindi nawawala yung Panginoon kasi sila naman ang nagbigay ng lahat sa atin Kung nasaan ka man ngayon, gusto mong umangat ka. Ngayon, kung gusto mong lumaglag ka, kahit lumaglag ka, Panginoon pa rin ang tatawagin mo, bakit ako naandito. Kaya talagang siguro laging kasama talaga sa bawat laban, bawat oras, ganun. Para kina Cecil at Tatay Bernaldo, ang larangang ito ng sining ay siya nang umukit at kumintal sa kanilang mga puso, isip at pagkatao. Ito na yung namulatan ko. Mula nung ako'y maliit pa hanggang sa ito na ako ngayon, sa bayan ng Paite. Talagang ito na. Siguro hanggang sa mawala na ako. Ang sining na nagningning sa lalawigan ng Laguna ang siyang nag-ukit sa kasaysayan ng hindi matatawarang galing, talento at dangal ng mga manlililok.
Kaya't sa ating paglalakbay naway umukit din ang mga aral na itinuro sa atin ng nakaraan kasabay ng pag-alaala sa pagpapakasakit ni Jesus dahil sa hindi matatawarang pagmamahal niya sa sanlibutan. Muli ako si Princess Castro at ito ang Lenten Special Coverage na pinamagatang Ukit.